Maligayang pagbabalik sa ating channel, ang tahanan ng mga kwentong pumupukaw sa puso at damdamin. Sa seryeng ating sisimulan ngayon, sasamahan natin ang isang inang itinakwil ng sarili niyang pamilya. Aalamin natin kung paanong ang pinakamasakit na pagtataksil ay maaaring maging susi sa isang lihim ng nakaraan, isang lihim na babago sa kanyang buhay magpakailanman. Halina't pakinggan natin ang unang kabanata ng pagsibol ng pag-ibig sa dalampasigan ng mga lihim. Aluna, malakas ang dagundong ng kulog, halos kasabay ng pagkalabog ng kuna ng sanggol sa maputik na lupa sa labas ng malaking tarangkahan ng Hacienda Dalisay. Hindi na napigilan ni Aluna ang mapahagulgol. Mahigpit niyang niyakap ang kanyang munting anak na 6 na buwan pa lamang, habang ang malakas na buhos ng ulan ay walang awang bumabasa sa kanilang dalawa. Ramdam niya ang init ng lagnat ng sanggol kahit sa gitna ng nanunuot na lamig ng gabi. "Tiyo Siklab, maawa po kayo." Pagmamakaawa niya, ang boses ay nanginginig at halos hindi na marinig dahil sa lakas ng ulan. "Huwag ninyo itong gawin sa amin, sa pamangkin ninyo." Sa kabila ng panlalamig at panginginig, lumuhod si Aluna sa maputik na lupa, sa harap mismo ng kanyang tiyuhin. Ngunit ang mga mata ni Siklab ay kasing lamig ng gabing iyon, walang bakas ng anumang awa. Awa? Umismid ito. Ang boses ay puno ng pangungutya. "Ilang taon kang pinalamon at binihisan ng perang hindi sa'yo, Aluna. Tapos na ang maliligayang araw ninyo. Ang pangalang Dalisay ay para lang sa mga tunay na dalisay." Sa likod ni Siklab, nakatayo ang kanyang anak na si Dagsin, ang pinsan ni Aluna. Nakayuko ito, hindi makatingin ng diretso, habang walang imik na inihahagis ang mga natitirang gamit nila, mga damit, larawan, at maliliit na alaala sa labas ng bakod na bakal. Bawat bagay na bumabagsak sa putikan ay tila isang punyal na sumasaksak sa puso ni Aluna. "Dagsin, pakiusap." Halos pabulong na sabi ni Aluna, umaasang makakita ng kahit kaunting simpatiya sa pinsan. "Itapon mo na lahat yan, Dagsin, mga basura." Sigaw ni Siklab. Agad namang sumunod si Dagsin na parang isang asong sunod-sunuran. Diyos ko, paano na sila ngayon? Ang anak niya, may sakit. Ang lola niya, matanda na at mahina. Sa gitna ng kanyang pagtangis, naramdaman ni Aluna ang isang kamay sa kanyang balikat. Ngunit ang kamay na yon ay hindi nagmula sa mga taong nagtataboy sa kanila. Ang kanyang lola luwalhati, kahit nanginginig ang mga kamay na nakahawak sa luma nitong tungkod, ay nanatiling tuwid ang tayo. Ang mga kulubot sa mukha nito ay lalong lumalim dahil sa pighati. Ngunit ang mga mata nito, mayroong kakaibang kislap, isang kislap ng sakit na mas malalim pa sa pagkawala ng kanilang tahanan. "Tumayo ka, Aluna." Mahinahon, ngunit may diin na utos ng matanda. "Huwag kang lumuhod sa harap nila." Dahan-dahang tumayo si Aluna, habang si Luwalhati naman ay humakbang paharap. Diretso ang tingin kay Siklab. "Balang araw, Siklab," sabi ni Luwalhati. Ang boses ay kalmado ngunit may bigat. "Lahat ng ginagawa mo ngayon, babalik sa'yo." Isang malakas na tawa lang ang isinagot ni Siklab. "Huwag niyo akong takutin, matanda. Mula ngayon, ako na ang nag-iisang Dalisay na nagmamay-ari ng hacienda." At sa huling pagkakataon, isang malakas na kalabog ang kanilang narinig. Ang malaking tarangkahan ng Hacienda Dalisay ay isinara ng buong lakas, na parang isinasara na rin ang buong buhay na kinalakihan ni Aluna. Naiwan sila sa labas, sa gitna ng kadiliman, ng malakas na ulan, at ng kawalan ng pag-asa. Niyakap ni Aluna ang kanyang anak at humagulgol ng walang tigil. Wala na. Wala na silang babalikan. Wala na silang matutuluyan. "Saan? Saan po tayo pupunta, Lola?" tanong niya sa gitna ng kanyang mga hikbi.
Hindi agad sumagot si luwalhati. Tumingala ito sa madilim na kalangitan. Hinayaang mabasa ng ulan ang kanyang mukha na parang sinusubukang hugasan ng sakit. Pagkatapos ng ilang sandali, dahan-dahan nitong itinaas ang nanginginig na kamay at itinuro ang isang direksyon sa malayo, patungo sa madilim na karagatan na hindi nila gaanong maaninag. "Halika na, apo," bulong ng matanda. Ang boses ay tila isang lihim na dala ng hangin. Pumunta tayo sa dalampasigan ng mga lihim. Napatingin si Aluna sa kanyang lola, litong-lito. Hindi niya maintindihan ang sinasabi nito. Iyon, pagpapatuloy ni luwalhati, habang ang mga matay nakatanaw sa kawalan, iyon na lang ang natitira sa atin. Ang bawat hakbang sa buhanginan ay tila pabigat ng pabigat. Basa, nilalamig, at pasan-pasan ng kanyang umiiyak na anak, sinundan lamang ni Aluna ang kanyang lola luwalhati sa dilim. Ang tanging liwanag nila ay ang paminsan-minsang kidlat na gumuguhit sa kalangitan. Ang dalampasigan ng mga lihim, gaya ng tawag dito ng kanyang lola, ay isang lugar na naririnig lang niya sa mga kwento. Isang pirasong lupa sa dulo ng kanilang lupain na hindi kailanman binibisita ng pamilya. Nang sa wakas, ay narating nila ang kanilang patutunguhan. Isang anino ng pagkadismaya ang gumuhit sa mukha ni Aluna. Sa harap nila ay nakatayo ang isang maliit na bahay na gawa sa kahoy. Luma na ito at mukhang iguguho na ng anumang malakas na hangin. Ang bubong ay may mga butas, ang mga bintana ay basag, at ang amoy ng nabubulok na kahoy at maalat na hangin ay sumasalubong sa kanila. Ito na po ba, Lola? Nanginginig na tanong ni Aluna. Tumangulang si luwalhati. Ang mukha ay hindi mabasa sa dilim. Hirap nitong itinulak ang pinto na gumawa ng isang malakas at nakangingilabot na langit-ngit. Ang loob ay mas masahol pa. Puno ng agiw, alikabok, at mga sirang gamit. Isang lumang mesa, 2 upuan, at isang maliit na papag na gawa sa kawayan ang tanging naroroon. Parang isang lugar na matagal nang iniwan at kinalimutan. Habang inihiga ni Aluna ang kanyang anak sa papag na binalutan niya ng basang kumot, hindi niya maiwasan ang mapaiyak na muli. Mula sa isang marangyang hasyenda, narito sila ngayon sa isang barong-barong na malapit ng gumuho. "Patawad, anak. Patawad," bulong niya sa natutulog na sanggol. Sa isang sulok, nakita ni Aluna ang kanyang lola na nakatayo lang. Tahimik na hinahaplos ang isang haligi ng bahay. Tila may malalim itong iniisip. Ang mga matay puno ng mga alaalang hindi maintindihan ni Aluna. Sa kabila ng pagod at sama ng loob, nagsimula silang maglinis. Kailangan nilang gawing mas maayos ang lugar para sa sanggol. Habang inaalis ni Aluna ang mga lumang karton, sa isang sulok may nahulog na isang maliit na kwaderno. Luma na ito at halos madurog na ang mga pahina. Nang buksan niya ito, nakita niya ang sulat kamay ng kanyang lolo Lakan Dalisay. At sa isang pahina, mayroong isang guhit, isang sketch. Ito ang sketch ng bahay na kinatatayuan nila ngayon. Naalala niya bigla. Noong bata pa siya, nakita na niya ito. Nang tanungin niya ang kanyang lolo kung ano iyon, ngumiti lang ito at sinabing, "Iyan ang aking pangarap na bahay." Pangarap? Bakit magiging pangarap ng isang mayaman na hasendero ang isang ganito kasimpleng bahay? Ipinakita niya ito sa kanyang lola. Tinitigan lang ito ni luwalhati ng matagal bago nagsalita. "Maraming sikreto ang lolo mo, Aluna. Mga sikretong hindi niya kayang dalhin sa loob ng hasyenda." Isang biglaang pag-ulan ang muling bumuhos at isang malakas na patak ng tubig mula sa butas na bubong ang tumama sa isang bahagi ng sahig na gawa sa kahoy. Gumuho ang isang piraso nito na nagpapakita na bulok na pala ang ilalim. "Dahan-dahan," sabi ni luwalhati. Nang subukan ni Alunang ayusin at tapakan ang ibang bahagi para makahanap ng matibay na tabla, naramdaman niyang may kakaiba sa isang parte. May tunog na tila may espasyo sa ilalim. Lumuhod siya
at sinubukang iangat ang isang tabla. Hindi ito gaanong mahirap. At sa ilalim, mayroong isang maliit na espasyo. At sa loob ng espasyong yon, naroon ang isang bagay na kumikinang ng bahagya sa liwanag ng kidlat. Isang baul na bakal. Maliit lang ito, ngunit mukhang mabigat at matibay. Kinakain na ng kalawang ang mga gilid nito, ngunit ang kandado ay nananatiling nakasara. Nagkatinginan sila ni Lola Luwalhati. Anong laman nito? Bakit ito itinago sa ilalim ng sahig ng isang nakalimutang bahay? Kailangan nating mabuksan yan, sabi ni Aluna. Ang puso'y biglang bumilis ang tibok. Sinubukan nilang buksan ito gamit ang anumang mahahanap nila, ngunit masyadong matibay ang kandado. Halos mawalan na ng pag-asa si Aluna nang biglang may naalala si Lola Luwalhati. Kinuha nito mula sa maliit na bayong na dala ang isang lumang kompas. Ang paboritong kompas ni Lakan Dalisay. Palagi niyang sinasabi, bulong ng matanda, na ang kompas na ito ay nakaturo kung nasaan ang tunay niyang puso. Binuksan ni Luwalhati ang kompas, ngunit hindi ang karayom ang tiningnan niya. Sa ilalim ng takip nito, mayroong isang maliit na uka, at sa loob ng ukang yon, nakatago ang isang maliit at kinakalawang na susi. Nanginginig ang mga kamay ni Aluna habang kinukuha ang susi. Eksakto itong pumasok sa susian ng baul. Dahan-dahan niya itong pinihit. Click! Isang tunog ng pagbubukas ng lumang kandado ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Dahan-dahan nilang itinaas ang takip. Bago pa man nila makita ang laman, isang tanong ang biglang binitiwan ni Lola Luwalhati. Ang boses ay puno ng pag-aalinlangan at takot. Aluna, sigurado ka bang gusto mong malaman ang katotohanan? Ang tanong ni Lola Luwalhati ay nakabitin sa hangin. Mas mabigat pa kaysa sa katahimikang bumabalot sa kanilang sira-sirang silungan. Tumingin si Aluna sa mga mata ng kanyang lola, mga matang pagod na sa pag-iyak, ngunit ngayoy may bahid ng takot. Takot sa kung ano ang kanilang matutuklasan. Isang marahang tango lang ang isinagot ni Aluna. Sa puntong ito, wala nang masasakit pa sa gabing ito. Ano man ang laman ng baul, kailangan niyang malaman. Dahan-dahan, itinaas nila ang mabigat na takip na bakal. Ang unang bumungad sa kanila ay ang amoy ng lumang papel at ng panahong matagal nang lumipas. Sa loob, maayos na nakasalansan ang mga sulat na nakatali ng isang kupas na pulang laso. Ang mga papel ay naninilaw na sa katagalan at ang tinta sa mga ito ay bahagyang kumupas na. Nanginginig ang kamay ni Aluna nang kunin niya ang isang sobre. Nakasulat dito ang isang pangalan na hindi niya kilala. Para sa aking haliya, ang sulat kamay? Walang duda. Ito ang sulat kamay ng kanyang lolo Lakan. Binuksan niya ang liham at nagsimulang magbasa ng malakas. Ang kanyang boses na kanina'y puno ng pighati ay napalitan ng pagtataka. Aking haliya, panimula ng sulat. Bawat alon na humahampas sa dalampasigang ito ay tila bumubulong ng iyong pangalan. Bawat pagsikat ng araw ay nagpapaalala sa akin ng ngiti mong nagbibigay liwanag sa aking madilim na mundo. Dito sa bahay na itinayo ko para sa iyo, sa ating munting paraiso, dito ko lang nararamdaman na ako'y tunay na buo. Hindi niya namalayang nanginginig na pala ang kanyang boses habang binabasa ang mga salitang puno ng pagmamahal at pangungulila. Isang pagmamahal na hindi niya kailanman nakita o naramdaman mula sa kanyang lolo para sa kanyang Lola Luwalhati. Napahinto siya at napatingin sa kanyang lola. Ngunit imbes na pagkabigla, ang nakita niya sa mukha nito ay isang pamilyar na sakit. Nakatalikod ito sa kanya, ang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa gilid ng luma nitong saya. Lola, sino po si Halia? Tanong ni Aluna, halos pabulong. Isang malalim na hikbi ang kumawala sa matanda. Napahawak ito sa dibdib, tila hindi makahinga at dahan-dahang napaupo sa sahig na parang isang kandilang nauupos. Alam ko, Aluna,
sabi nito sa gitna ng pag-iyak. Matagal ko nang alam. Ang pag-aming iyon ay mas matalim pa sa anumang salita na nabasa ni Aluna. Ang kanyang lola, alam niya ang lahat sa simula pa lang. Muling ibinaling ni Aluna ang tingin sa loob ng baul. Sa ilalim ng mga sulat, mayroon pang ibang mga dokumento. Isang titulo ng lupa, nakapangalan kay Lakan Dalisay, na malinaw na nagsasabing ang lupang kinatatayuan ng bahay ay legal niyang binili. At sa ilalim nito, isang sobrang mas makapal. Nang buksan niya ito, nahulog ang isang birth certificate. Pangalan ng bata, Aman. Pangalan ng ina, Halia. Pangalan ng ama, Lakan Dalisay. Parang isang malakas na kulog ang tumama sa puso ni Aluna. May anak sa labas ang kanyang lolo. Mayroon siyang isang tiyuhin na hindi niya kailanman nakilala. At sa ilalim ng lahat, may isang maliit at kupas na litrato. Isang magandang babae na may mahabang buhok at matamis na ngiti. At sa tabi nito ay isang batang lalaki na may seryosong mga mata. Mga matang tila may hiniram na lungkot mula sa kanyang ama. Napahawak si Aluna sa kanyang bibig. Ang lahat ng piraso ng palaisipan ay unti-unting nabubuo sa kanyang isipan. Isang kapatid. May kapatid sa labas si Papa. At si Josie Club, isang anak na hindi kailanman kinilala. Isang pamilyang itinago sa anino ng Hacienda Dalisay. Ito pala ang dahilan kung bakit tila palaging may kulang sa mga ngiti ng kanyang lolo Lakan. Ito ang dahilan ng hindi maipaliwanag na pader sa pagitan nito at ng kanyang pamilya. Muli niyang hinarap si Lola Luwalhati na ngayon ay nakasubsob na ang muka sa pagitan ng kanyang mga palad. Ang malakas na balikat nito na dati ay simbolo ng katatagan ay ngayon nanginginig sa bawat hikbi. Bakit po, Lola? Tanong ni Aluna. Ang boses ay basag na. Bakit hindi ninyo sinabi sa amin? Bakit ninyo itinago ito ng ganito katagal? Dahan-dahang itinaas ni Luwalhati ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata ay namumugto at puno ng pagsisisi na tinago sa loob ng ilang dekada. Dahil sa dangal, Apo, paos nitong sagot. Sa maling akala na mapoprotektahan ko ang pangalan ng pamilya sa paglilihim, akala ko kapag itinago ko ang katotohanan, mananatiling buo ang pamilya natin. Pero nagkamali ako. Ang laso ng isang lihim, unti-unti nitong sinira ang lahat mula sa loob. Ngayon ay naiintindihan na ni Aluna. Ang galit ni si Club, hindi lang yon dahil sa pera. Iyon ay galit ng isang anak na palaging nararamdaman na mayroon siyang karibal. Isang karibal na hindi niya nakikita, ngunit alam niyang mas minamahal. Kaya pala ganun na lang ang pagnanais nitong burahin ang lahat ng bakas ng nakaraan, pati na sila. Tumingin si Aluna sa kanyang natutulog na anak pagkatapos ay sa mga dokumentong hawak niya. Ang galit at sakit na nararamdaman niya ay dahan-dahang napalitan ng isang bagong damdamin. Determinasyon. Hindi na ito tungkol sa nakaraan. Tungkol na ito sa kinabukasan ng kanyang anak. Ang katotohanan ito, gaano man kasakit, ang siya ring tanging sandata na natitira sa kanila. Tumayo si Aluna. Pinunasan niya ang kanyang mga luha at lumapit sa kanyang lola. Kinuha niya ang kamay nito at mahigpit na hinawakan. Hindi niyo na po kasalanan ito, Lola. Tapos na po yon, sabi niya. Ang boses ay hindi na nanginginig. Ang mahalaga ay kung ano ang gagawin natin ngayon. Itinaas niya ang birth certificate ni Aman, ang papel na nagpapatunay sa pagkatao nito. Kailangan nating hanapin siya, sabi ni Aluna. Ang boses ay buo at desidido. Siya na lang ang natitira nating pag-asa. Ang alat ng hangin ay pamilyar na sa balat ni Aman. Ang amoy ng isda at diesel mula sa mga bangka ay ang pabango ng kanyang umaga. Bawat buhol sa lambat na kanyang hinahabi ay kabisado na ng kanyang mga daliring magaspang at kalyo. Ito ang kanyang mundo. Simple, tahimik
at malayo sa anumang komplikasyon. Isang buntong hininga ang kanyang pinakawalan. Panibagong abala. May isang babaeng kanina pa, nakatayo sa di kalayuan, halatang hindi pamilyar sa lugar. Nakasuot ito ng damit na, kahit gusot at may putik, ay mukhang mamahalin. At may karga itong sanggol. Sinubukan niya itong huwag pansinin, nagpatuloy sa pag-aayos ng lambat. Ngunit humakbang ito palapit, ang mga yapak ay nag-aalinlangan sa buhanginan. "Ipagpaumanhin niyo po." Isang mahinang boses ang tumawag. Hindi siya lumingon. "Kung isda ang hanap mo, mamaya ka na bumalik pagdaong ng mga bangka." "Hindi po. Ang hinahanap ko po ay isang tao." Pagpapatuloy ng babae. "Nagtatanong po ako kung kilala niyo ang isang lalaking nagngangalang Aman." Napahinto ang mga kamay ni Aman. Ang pangalang iyon, bihira niyang marinig yon mula sa bibig ng iba. Dahan-dahan siyang lumingon. Ang mga matay seryosong sinuri ang babae. Maputla ito. May mga bakas ng luha sa pisngi. Ngunit may determinasyon sa kanyang mga mata. "Ako si Aman." Malamig niyang sagot. "Anong kailangan mo?" Nakita niya ang bahagyang ginhawa at kaba sa mukha ng babae. Maingat nitong kinuha mula sa isang supot ang mga lumang papel. "Ako si Aluna. Aluna Dalisay." Ang apelyidong yon, Dalisay, parang isang kidlat na gumuhit sa alaala ni Aman. Ang apelyidong binitiwan ng kanyang ina sa huling hininga nito. Isang pangalang may kasamang pait at sakit. "Wala akong panahon para dito." Mabilis niyang sabi at tumalikod na muli. Mas mabilis na hinahabi ang lambat. "Sandali lang po, pakiusap." Pagmamakaawa ni Aluna. "May dala po akong mga sulat mula sa tatay niyo, kay Halia, ang nanay niyo." Ibinagsak ni Aman ang hawak na lambat. Hinarap niya si Aluna. Ang panga ay naninigas sa galit. "Anong alam mo tungkol sa nanay ko?" Nanginginig na inilahad ni Aluna ang mga sulat. Ngunit tiningnan lang ito ni Aman ng may pagkasuklam. Hindi niya ito kinuha. "Itapon mo yan," mariin niyang sabi. "Patay na ang nakaraan. Matagal na kaming kinalimutan ng pamilya niyo. Bakit ngayon pa kayo nagpakita?" Dahil pinalayas po kami." Halos pabulong na, sabi ni Aluna. Ang mga luhay muling namumuo sa kanyang mga mata. "Wala na po kaming matirhan. At ang bahay na itinayo ng lolo ko para sa nanay niyo, gusto nilang sirain." Hindi kumibo si Aman. "Lolo ko." Ang salitang yon ay parang isang tinik sa kanyang pandinig. "Wala akong pakialam sa pamilya niyo at sa mga problema niyo," sabi ni Aman. Ang boses ay kasing lamig ng sahig na semento. Nang akmang tatalikuran na niya ito muli, nagsalita si Aluna, ngunit ngayon may kakaibang tapang na sa kanyang boses. "Hindi po kami naparito para humingi ng mana o ng pera. Nandito po kami dahil gusto nilang burahin ang lahat ng alaala ng nanay mo, na para bang hindi siya umiral. Hindi po ba kayo magagalit?" Ang mga salitang yon ang tumagos sa pader na matagal nang binuo ni Aman sa paligid ng kanyang puso. Ang alaala ng nanay mo. Napabaling ang kanyang tingin. At sa unang pagkakataon, hindi lang ang babae ang nakita niya, kundi ang sanggol na mahimbing na natutulog sa mga braso nito. Isang nilalang na walang kamuwang-muwang na nadadamay sa gulo ng mga matatanda. Nakita niya ang pagod sa mga mata ni Aluna, ang desperasyon ng isang ina na handang gawin ang lahat para sa kanyang anak. Natahimik siya, isang mahabang katahimikan na binasag lamang ng huni ng mga ibon at hampas ng alon. Nang akala ni Aluna ay wala na siyang makukuhang sagot, isang marangyang itim na sasakyan ang humarurot at biglang huminto sa di kalayuan. Bumukas ang pinto at bumaba ang dalawang lalaki. Ang isa'y mayabang ang tindig, ang isa'y nakayuko at sunod-sunuran. Si Siklab at Dagsin. Nanlaki ang mga mata ni Aluna sa takot. Ang mas matandang lalaki ay lumakad palapit. Ang mamahaling sapatos ay lumulubog sa buhanginan. Ang mga mata nito'y puno ng galit habang nakatingin kay Aluna. Bago ito napabaling kay Aman, tiningnan siya nito
mula ulo hanggang paa na may halong pandidiri. At sino ka namang pulubi ka? Mayabang na tanong ni Siklab. Ang boses ay puno ng pagbabanta. Sa pagdating ni Siklab, kumalabog ang dibdib ni Aluna at nanlamig ang buo niyang katawan. Automatiko niyang hinigpitan ng yakap sa kanyang anak na tila ba kaya niyang protektahan ito mula sa masasamang tingin ng sarili nilang kamag-anak. Ang tanong ni Siklab na, "Sino ka namang pulubi ka?" ay hindi pinansin ni Aman. Sa halip, ang mga mata nito ay nanatiling nakatuon kay Aluna na parang tinatanong kung ano ang gusto niyang gawin. "Tiyo, pakiusap. Umalis na po kayo." "Nanginginig na," sabi ni Aluna. Isang mapaklang tawa ang kumawala kay Siklab. "Umalis? Bakit kami aalis, Aluna? Itong buong pagsibol ay teritoryo ng mga dalisay. Ang tanong, bakit ka pa nandito? Sinabi ko na sa'yo, layas, kalimutan mo na ang lahat." "Hindi po kami aalis hanggat hindi na ibibigay ang nararapat sa amin," sagot ni Aluna. Nagulat sa sariling tapang na bigla na lang lumabas. Ang tapang na yon ay tila ikinagalit lalo ni Siklab. Ang mukha nito ay namula sa puot. "Walang sayo dito at wala rin sa kanya." Sigaw nito, idinuro si Aman. Isa lang siyang pagkakamali ng nakaraan. Isang basurang dapat nang itapon. Biglang humakbang si Dagsin. "Akin na ang bata, Aluna. Isasauli ka namin sa probinsya ninyo. Doon ka na lang mamalimos." Sa isang iglap, iniunat ni Dagsin ang kamay para kunin ang sanggol. Napasigaw si Aluna at napaatras. Ngunit bago pa man dumapo ang kamay ni Dagsin sa kanyang anak, isang malakas na kamay ang humawak sa braso nito. Si Aman. Hindi nagsalita si Aman, ngunit ang pagkakahawak niya sa braso ni Dagsin ay tila parang bakal. Nakita ni Aluna ang sakit at takot sa mukha ng kanyang pinsan. "Bitiwan mo ang anak ko!" Sigaw ni Siklab, na ngayon ay galit na galit na. Dahan-dahang binitiwan ni Aman ang braso ni Dagsin matapos itong itulak ng bahagya palayo kay Aluna. Pagkatapos ay humakbang siya paharap, ginawang panangga ang sarili niyang katawan sa pagitan ni Aluna at ng dalawang salarin. Kahit mas simple ang kasuotan at mas payat ang pangangatawan, ang tindig ni Aman ay hindi natitinag. "Huwag ninyong hahawakan ng bata," sabi ni Aman. Ang boses niya ay kalmado, ngunit may bigat at lamig na nakapagpatindig ng balahibo. Nagpanting ang tainga ni Siklab. "At sino ka para utusan ako? Ha? Isa ka lang mangingisda. Isang bastardo." "Maaaring isa nga akong mangingisda," sagot ni Aman. Ang mga matay diretso at walang kurap na nakatitig kay Siklab. "Pero hindi ako duwag na pumapatol sa isang babae at sa isang sanggol." Ang mga salitang iyon ay parang isang sampal sa mukha ni Siklab. Namutla ito. Pagkatapos ay napalitan ng matinding galit. Ngunit may nakita si Aluna sa mga mata nito. Takot. Isang uri ng takot na hindi niya kailanman nakita rito. Takot sa isang taong hindi kayang bilhin ng pera o takutin ng kapangyarihan. "Tandaan mo ito, Aluna," nagbabantang sabi ni Siklab. Habang umaatras, "Hindi pa tayo tapos. Lilinisin ko ang lahat ng basura sa pagsibol. Susunugin hanggang maging abo ang lahat ng may kinalaman kay Halia." Hinila niya si Dagsin na takot pa rin at pabalang na sumakay sa kanilang sasakyan. Mabilis itong humarurot paalis. Nag-iwan ng alikabok at ng isang mabigat na banta sa hangin. Nang makaalis na sila, saka lang naramdaman ni Aluna ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Napahawak siya sa balikat ni Aman para suportahan ang sarili. "Salamat." Halos pabulong niyang sabi. Hindi sumagot si Aman. Nanatili itong nakatingin sa direksyon kung saan nawala ang sasakyan. Pagkaraan ng ilang sandali, lumingon ito sa kanya. Ang mga mata nito ay seryoso pa rin, ngunit wala na ang dating lamig. Napalitan iyon ng pag-aalala. "Hindi siya titigil," sabi ni Aman. Tumingin siya sa maliit na bahay na nasa di kalayuan. Pagkatapos ay muli siyang tumingin kay Aluna
at sa sanggol. Ngayong gabi, dalhin ninyo ng lola mo ang mga mahahalagang gamit ninyo sa bangka ko. Utos niya. Hindi naligtas dito. Ang sinag ng buwan na tumatagos sa mga butas ng bubong ang nagsilbing ilaw nila habang nag-iimpake ng iilang gamit na natitira. Ang bawat anino na nililikha ng gumagalaw na mga puno sa labas ay nagdudulot ng kaba sa dibdib ni Aluna. Ang banta ni Siklab, susunugin hanggang maging abo, ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan habang maingat niyang inilalagay ang mga sulat at dokumento sa loob ng isang bag na gawa sa lona. Napansin niyang tahimik lang si Lola Luwalhati sa isang sulok. Nakaupo ito sa sahig, yakap-yakap ang sariling mga tuhod at nakatingin sa kawalan. Lola, ayos lang po ba kayo? Marahang tanong ni Aluna. Hindi agad sumagot ang matanda. Tila ba may malalim itong iniisip, isang mabigat na pasanin na matagal na nitong dinadala. Nang sa wakas ay tumingin ito sa kanya, ang mga mata nito ay puno ng luhang hindi kayang tumulo. Dito ko siya huling nakausap, bulong ni Luwalhati. Ang boses ay garalgal. Kumunot ang noo ni Aluna. Sino po, Lola? Si Halia. Parang may kung anong tumusok sa puso ni Aluna. Hindi niya inasahan ang sagot na yon. Umupo siya sa tabi ng kanyang lola, handang makinig. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Luwalhati bago nagsimulang magkwento. Ilang taon matapos isilang si Aman, nalaman ko ang lahat. Isang araw, hindi ko na natiis. Lihim akong pumunta dito. Gusto kong makita. Gusto kong makilala ang babaeng umagaw sa puso ng asawa ko. Huminto ito sandali. Tila binabalikan ang sakit ng alaala. At nakita ko siya. Pagpapatuloy nito. Maganda siya, Aluna. Mahinhin. At kitang-kita ko sa mga mata niya ang busilak niyang pagmamahal para kay Lakan. Pero, nasapawan ako ng selos at ng takot na masira ang ating pamilya. Hinarap ko siya. Sinabi ko sa kanya na layuan na niya si Lakan, na dapat niyang isipin ang kapakanan ng mas nakararami. Ginamit ko ang pangalan ng mga anak ko, ang ama mo, at si Siklab para saktan siya. Sinabi ko na sisirain niya ang kinabukasan ng dalawang batang walang kasalanan. Napahikbi si Luwalhati. At nagawa ko nga. Hindi siya lumaban. Umiyak lang siya at tumango. Sinabi niyang aalis siya para sa kapayapaan ng lahat. Iyon ang huling pagkakataong nakita ko siya. Pagkatapos noon, naririnig ko na lang na nagkasakit siya at nawala na. Ang bawat salita ay parang isang dagok para kay Aluna. Ang kanyang lola, ang babaeng tinitingala niya bilang simbolo ng lakas at dignidad, ay may daladalang ganito kabigat na kasalanan. Iyon ang pinakamalaking pagkakamali ng buhay ko. Apo, umiiyak na, sabi ni Luwalhati. Sa kagustuhan kong protektahan ang pamilya, ako pa pala ang nagsimula ng lamat na hindi na kailanman nahilom. Ang galit ni Siklab. Marahil, naramdaman niya ang pagkukunwari sa loob ng aming tahanan. At si Aman, lumaki siyang walang ama dahil sa akin. Hindi na napigilan ni Aluna ang sarili. Niyakap niya ng mahigpit ang kanyang lola. Isang yakap na puno ng pag-unawa at pagpapatawad. Sa sandaling iyon, nawala ang lahat ng natitirang sama ng loob niya. Ang nakikita na lang niya ay isang babaeng nagkamali dahil sa pagmamahal at ngayon ay pinagdurusahan ito habang buhay. Tapos na po yun, Lola, bulong ni Aluna. Ang mahalaga, nandito pa tayo, magkakasama. Sa labas ng pinto, nakatayo si Aman. Papasok sana siya para sabihing handa na ang bangka. Ngunit narinig niya ang isang bahagi ng usapan. Narinig niya ang pangalan ng kanyang ina. Narinig niya ang pagsisisi sa boses ng matanda. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Tahimik lang siyang nakatayo roon. Ang puso'y naghahalo ang galit at awa. Muling pinunasan ni Aluna ang mga luha nila.
Kinuha niya ang maliit na litrato ni Halia at maingat na inilagay sa kanyang bulsa. Itatama po natin ito, Lola. Para kay Lolo, para kay Halia, at para kay Aman. Nang handa na silang umalis, bitbit ang kanilang mga gamit. Isang kakaibang amoy ang biglang pumasok sa kanilang ilong. Amoy usok. Mabilis silang dumungaw sa bintanang basag. Sa ilalim ng sinag ng buwan, kitang-kita nila ang maliliit na apoy na nagsisimulang gumapang sa mga tuyong damo sa paligid ng bahay. Papunta ito sa mga dingding na kahoy. Hindi ito aksidente. Kinilabutan si Aluna. Napatingin siya sa kanyang lola. Ang takot ay malinaw na mababasa sa kanilang mga mata. Ang apoy? Gumagapang ito ng napakabilis. Bago pa man makasigaw si Aluna, bumukas na ng malakas ang pinto. Si Aman. Ang kaninang kalmadong mukha nito ay napalitan ng pag-aalala. Apoy! Sigaw niya. Kailangan na nating umalis ngayon na. Ang usok ay mabilis na pumapasok sa loob ng bahay. Dala ang init na nakakapaso sa balat. Ang amoy ng nasusunog na kahoy ay nakakasulasok. Nagsimula nang mag-ubo si Aluna, habang si Lola Luwalhati ay halos hindi na makahinga. Ang sanggol. Natatarantang sabi ni Aluna. Sabay takbo papunta sa papag, kung saan mahimbing na natutulog ang kanyang anak. Kinarga niya ito at binalot ng basang kumot. Ngunit nang lumingon sila sa pinto, ang daanan ay nilalamon na ng makapal at itim na usok. Ang apoy ay gumagapang na sa mga dingding. Ang langit-ngit ng nasusunog na kahoy ay nakakabingi. Dito tayo, sigaw ni Aman. Hinila niya ang isang lumang mesa palayo sa pader na nagpapakita ng isang maliit at sirang bintana sa likuran. Hinubad niya ang kanyang damit pang itaas at ipinambalot sa kanyang kamao. Bago buong lakas na sinuntok ang natitirang mga bubog sa bintana. Ikaw muna ang mauna, Lola, sabi niya kay Luwalhati. Paglabas mo, tumakbo ka palayo sa bahay. Tinulungan ni Aman at Aluna si Luwalhati na makalabas sa bintana. Sa kabila ng katandaan, mabilis na kumilos ang matanda, dala ng takot. Sumunod ka na, Aluna, utos ni Aman. Maingat na inabot ni Aluna ang sanggol kay Aman na siyang unang inilabas nito sa bintana. Pagkatapos ay tinulungan siya nitong makaakyat at makalabas. Nang si Aman na ang lalabas, isang malakas na paglagabog ang kanilang narinig. Isang nasusunog na biga mula sa kisame ang bumagsak sa mismong lugar kung saan sila nakatayo kanina lang. Mabilis na nakalabas si Aman bago pa man gumuho ang bahagi na yon ng bahay. Humahangos at nanginginig. Tumakbo sila palayo. Mula sa ligtas na distansya sa dalampasigan, wala silang nagawa kundi panoorin ang malagim na tanawin. Ang maliit na bahay, ang bahay na itinayo ng pag-ibig, itinago ng mga lihim at naging kanlungan nila sa loob lamang ng isang gabi, ay ngayon ay isang malaking siga. Nilalamon ng mga naglalakihang apoy ang bawat piraso ng kahoy, bawat alaala, bawat lihim na nakapaloob dito. Ang init ay ramdam pa rin nila kahit sa kanilang kinatatayuan. Napaluhod si Aluna sa buhanginan. Ang mga luhay muling dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ang kanyang anak, na nagising dahil sa ingay at init, ay nagsimulang umiyak. Ang mga sulat, naaalalang sabi ni Luwalhati, ang mukha ay puno ng pighati. Naiwan sa loob. Napatingin si Aluna sa kanyang mga kamay. Wala siyang ibang dala, kundi ang kanyang anak. Sa pagmamadaling makaligtas, naiwan niya ang bag na naglalaman ng lahat ng kanilang ebidensya. Ang mga liham, ang titulo, ang birth certificate, ang lahat ng pag-asa nila. Wala na. Hagulgol ni Aluna habang niyayakap ang kanyang anak. Sinunog niya ang lahat. Ang apoy ay sumasayaw sa kalangitan na tila isang demonyong nagdiriwang. Sa di kalayuan, sa kabilang dulo ng dalampasigan, naaninag ni Aluna ang mga ilaw ng isang sasakyan na mabilis na papatalikod at paalis sa dilim.
Si Siklab, tinupad niya ang kanyang banta. Nawalan na ng pag-asa si Aluna. Wala na silang tahanan. Wala na silang ebidensya. Paano pa sila lalaban ngayon? Wala na, Aman. Talo na tayo, sabi niya sa gitna ng kanyang pag-iyak. Tumingin si Aman sa nagliliyab na bahay. Ang muka'y hindi mabasa. Ang apoy ay sumasalamin sa kanyang madilim na mga mata. Pagkatapos ng ilang sandaling pananahimik, lumingon siya kay Aluna. Ang kanyang ekspresyon ay seryoso at determinado. Hindi, mariin niyang sabi. Mula sa loob ng kanyang pantalon, sa ilalim ng kanyang sinturon, may kinuha siyang isang maliit at hindi nababasang sisidlan na gawa sa katad. Isang bagay na karaniwang ginagamit ng mga mangingisda para protektahan ang kanilang mga gamit mula sa tubig. Binuksan niya ito. Sa ilalim ng nagliliyab na liwanag mula sa nasusunog na bahay, nakita ni Aluna ang laman, ang mga orihinal na sulat, ang titulo, at ang birth certificate. Hindi ako nagtiwala sa kanya, sabi ni Aman. Ang boses ay matatag. Kanina, habang nag-uusap kayo ng lola mo, kinuha ko na ang mga ito. Ang naiwan sa bag ay mga lumang papel lang. Ang liwanag mula sa nasusunog na bahay ay unti-unting napapalitan ng liwanag ng papalapit na umaga. Pagod, marumi, at nangangamoy usok, ngunit sa kauna-unahang pagkakataon mula nang sila'y palayasin, mayroong kislap ng pag-asa sa mga mata ni Aluna. Ang hawak ni Aman ay hindi lang mga lumang papel. Hawak niya ang kanilang kinabukasan. Dinala sila ni Aman sa bayan, sa isang maliit ngunit malinis na opisina ng isang abogado. Si Attorney Ricardo Cardo Sandoval ay isang matandang lalaki na may makapal na salamin at mga matang puno ng talino. Kaibigan pala siya ng yumaong ina ni Aman. Halia, matagal ko na siyang hindi nakikita. Malungkot na sabi ni Attorney Cardo habang masusing sinusuri ang bawat dokumento. Isa siya sa mga pinakamabait na taong nakilala ko. Maingat na inilatag ni Aluna at Aman ang lahat ng nangyari, mula sa pagpapalayas sa kanila, sa pagkatuklas sa mga lihim, hanggang sa panununog sa bahay. Si Lola luwalhati, kahit pagod, ay buong tapang na nagpatotoo sa lahat. Habang nakikinig, ang kaninang malumanay na mukha ni Attorney Cardo ay unti-unting naging seryoso. Kinuha niya ang birth certificate ni Aman at ang titulo ng lupa. Walang duda, sabi niya, tinatanggal ang kanyang salamin. Base sa mga dokumentong ito, si Aman ay legal na anak ni Don Lacan Dalisay at ang lupain sa dalampasigan ng mga lihim ay legal niyang pag-aari. Ang ginawang pag-alis sa inyo sa Hacienda Dalisay ay illegal at ang panununog sa bahay, iyan ay isang mabigat na krimen. Napatingin si Aluna kay Aman. Sa unang pagkakataon, nakita niyang nagbago ang ekspresyon nito. Ang pagiging legal na anak, tila ngayon lang niya narinig ang mga salitang iyon. Ano po ang dapat naming gawin? Tanong ni Aluna. Lalaban tayo. Matatag na sagot ng abogado. Hindi lang natin hahabulin ang mana ni Aman. Magsasampa rin tayo ng kasong arson o panununog at attempted murder laban kay Siklab Dalisay. Ang mga salitang attempted murder ay nagdulot ng kilabot kay Aluna. Totoo nga, kung hindi dahil sa bilis ng pag-iisip ni Aman, maaaring nasunog na sila ng buhay sa loob ng bahay na yon. Sa tulong ni Attorney Cardo, inihanda nila ang lahat. Nagbigay sila ng opisyal na salaysay sa pulisya. At sa parehong araw, isang opisyal na demanda ang ipinadala sa Hacienda Dalisay. Hindi nagtagal. Kumalat ang balita sa buong pagsibol na parang apoy. Ang mga Dalisay, isa sa mga pinakamayamang pamilya sa bayan, ay may itinatagong iskandalo. May anak sa labas si Don Lacan at ang kasalukuyang nagpapatakbo ng hacienda, si Siklab, ay inaakusahan ng panununog. Nagsimula ang bulong-bulungan. Ang mga matatandang mangingisda ay biglang naalala ang kwento tungkol sa isang magandang babae na dating nakatira sa dalampasigan. Ang iba ay nagduda, iniisip na isa lamang itong paraan
para makakuha ng pera, nahati ang opinyon ng bayan. Isang hapon, habang tinutulungan ni Aluna si Aman na mag-ayos ng mga gamit sa bangka, napansamantala nilang naging tirahan, isang opisyal mula sa korte ang dumating. May dala itong sulat para sa kanila. Mula sa kampo ni Ginoong Siklab Dalisay, sabi ng opisyal, nanginginig na binuksan ni Aluna ang sobre. Iyon ay isang formal na tugon mula sa abogado ni Siklab. Itinatanggi nila ang lahat ng akusasyon. At sa dulo ng sulat, may isang pangungusap na nagpadilim sa mundo ni Aluna. Sinasabi nila na mayroon silang testigo. Sabi ni Attorney Cardo, nang tawagan nila ito. Isang taong nakakita raw sa iyo, Aman, na paligid-ligid sa bahay, ilang minuto, bago ito masunog. Nabitawan ni Aluna ang telepono. Gagawin niya ang lahat para manalo. Bulong ni ang mga kamao ay nakakuyom. Kahit na ibaliktad niya ang buong mundo. Paano? Paano kung maniwala ang korte sa kanila? Natatakot na tanong ni Aluna. Hinawakan ni Aman ang kanyang kamay. Ang paghawak na yon ay mahigpit at puno ng katiyakan. Kung ganoon, sabi niya, ang mga matay nakatitig sa kanya, kailangan nating mas maging matatag. Ngunit sa likod ng tapang na yon, nakita ni Aluna ang isang bagay na hindi pa niya nakikita kay Aman dati. Isang anino ng pag-aalala. Sinusubukan ni Siklab na idiin siya sa isang krimen na ito mismo ang gumawa. Ang loob ng korte ay malamig at tahimik. Bawat bulong ay tila isang sigaw. Bawat pag-ubo ay isang dagundong. Nakaupo si Aluna sa pagitan ni Aman at Lola Luwalhati. Sa kabilang panig ng silid, nakaupo si Siklab at Dagsin kasama ang kanilang magarang abogado. Ang mga mata ni Siklab ay puno ng kayabangan at kumpiyansa. Ang unang bahagi ng paglilitis ay pabor sa kanila. Ang abogado ni Siklab ay nagpresenta ng kanilang testigo. Isang lalaking nagsabing nakita niya si Aman na may dalang gasera malapit sa bahay bago ito masunog. Ngunit sa cross-examination ni Attorney Cardo, gumuho ang testimonya ng lalaki. Nahuli siyang nagsisinungaling tungkol sa oras. At nang ipakita ni Attorney Cardo ang isang bank record na nagpapatunay na nakatanggap siya ng malaking halaga ng pera mula sa isa sa mga kumpanya ni Siklab isang araw. Matapos ang sunog, napilitan itong umamin. Binayaran siya para magsinungaling. Isang malakas na bulungan ang pumuno sa korte. Kitang-kita ni Aluna ang pagbabago sa mukha ni Siklab. Nawala ang kayabangan, napalitan ng galit at bahagyang kaba. Sumunod na tumestigo si Aman. Kalmado niyang isinalaysay ang lahat mula sa paglapit ni Aluna hanggang sa pagliligtas sa kanila mula sa apoy. Hindi siya nagpakita ng galit. Tanging katotohanan lang ang kanyang sinabi. Ngunit ang pinakamatinding sandali ng paglilitis ay nang tawagin sa witness stand ang pangalan ni Luwalhati Dalisay. Dahan-dahang naglakad ang matanda. Tinutulungan ng kanyang tungkod. Ang kanyang presensya ay nagpatahimik sa buong silid. Maging si Siklab ay hindi makapaniwalang tiningnan ang sarili niyang ina na handang tumestigo laban sa kanya. Ginang Dalisay, magalang na tanong ni Attorney Cardo, totoo po ba na kinikilala ninyo si Ginoong Aman bilang anak ng inyong yumaong asawa na si Don Lacan Dalisay? Oo, sagot ni Luwalhati. Ang boses ay malinaw at matatag. Siya ang nawawalang anak ng aking asawa. At naniniwala po ba kayo na ang sarili ninyong anak, si Siklab Dalisay, ang may kagagawa ng panununog sa bahay sa dalampasigan? Huminto sandali si Luwalhati. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Siklab. Ang mga mata ng isang ina na puno ng sakit, pagsisisi at pagmamahal. Kahit sa kabila ng lahat. Hindi ko lang ito pinaniniwalaan, sabi ni Luwalhati. Ang boses ay nagsimulang manginig sa emosyon. Alam ko, kilala ko ang anak ko. Pagkatapos ay isinalaysay niya ang lahat. Ang matagal ng inggit ni Siklab, ang pagka-obsess nito sa kadalisayan ng kanilang pangalan. Ang mga banta na binitiwan nito, ang aking anak na si Siklab,
Pagpapatuloy niya habang bumubuhos ang kanyang mga luha, ay lumaki sa isang tahanang puno ng pagkukunwari. Isang kasinungalingan na ako mismo ang nagsimula. Sinubukan niyang sunugin ang bahay na yon dahil iyon ang simbolo ng lahat ng kinamumuhian niya. Ang katotohanang hindi siya ang nag-iisang minahal ng kanyang ama. Ang pag-amin na yon mula sa isang ina ay parang isang bombang sumabog sa loob ng korte. Walang makapagsalita. Maging ang abogado ni Cyclab ay hindi alam ang sasabihin. Nakita ni Aluna si Cyclab na napayukom ang mga kamao. Ang mukha ay namumula sa kahihiyahiyan at galit. Si Dagsin naman ay napasubsob na lang, hindi na makatingin sa kahit sino. Ang lahat ng kasinungalingan nila ay nabunyag na. Matapos ang huling mga argumento, ipinadala na ang jury para mag-deliberate. Ang paghihintay ay parang isang walang hanggang parusa. Bawat tiktak ng orasan sa pader ay parang isang martilyo na pumupukpok sa dibdib ni Aluna. Nang sa wakas ay bumalik ang jury, ang kanilang mga mukha ay seryoso at hindi mabasa. Inabot ng kanilang leader ang isang pirasong papel sa hukom. Tumikhim ang hukom, isinuot ang kanyang salamin at binasa ang nakasulat. Ang buong silid ay naghihintay, hindi humihinga. Sa kaso ng panununog, nagsimulang magsalita ang hukom. Ang boses ay umaalingaw-ngaw sa katahimikan. Ang hukumang ito ay napatunayang huminto siya sandali, tila ba pinapatagal ang tensyon. Ang akusadong si Cyclab Dalisay ay guilty. Ang salitang guilt ay malingaw-ngaw sa buong korte. Isang malakas na kaguluhan ang sumunod. Napasigaw sa galit si Cyclab, nagpupumiglas habang nilalapitan ng mga gwardiya. Hindi pa tayo tapos, hindi pa! Sigaw niya, ang mga matay nag-aapoy sa puot habang nakatingin sa kanila. Hindi pinansin ni Aluna ang gulo. Ang tanging nakita niya ay ang pag-agos ng luha sa mga mata ni Lola Luwalhati. Mga luha hindi ng saya, kundi ng sakit ng isang inang nakitang mapahamak ang sariling anak, kahit na ito'y para sa hustisya. Niyakap niya ang kanyang lola ng mahigpit. Sa tabi niya, nanatiling tahimik si Aman, ngunit nakita ni Aluna ang pagluwag ng tensyon sa kanyang mga balikat. Tapos na ang laban. Si Cyclab ay hinatulan ng habambuhay na pagkabilanggo. Si Dagsin, bilang kasabwat, ay nakatanggap ng mas magaan na sentensya. Kinilala ng korte si Aman bilang legal na tagapagmana ng bahagi ng yaman ng mga Dalisay, kasama na ang lupain sa dalampasigan ng mga lihim. Lumipas ang mga buwan. Ang perang nakuha ni Aman mula sa kanyang mana ay hindi niya ginastos para sa sarili. Ginamit niya ito para ipatayo muli ang bahay sa dalampasigan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito isang maliit na kubo na gawa sa kahoy. Isang bahay na gawa sa bato at matitibay na materyales ang dahan-dahang itinayo sa parehong pundasyon. Isang bahay na idinisenyo para kayanin ang anumang bagyo. Habang itinatayo ang bahay, nanirahan sila sa isang maliit na apartment sa bayan. At sa mga panahong yon, mas nakilala ni Aluna si Aman. Sa likod ng kanyang tahimik na panlabas, natuklasan niya ang isang lalaking may mabuting puso, isang lalaking marunong magpahalaga, at isang lalaking unti-unti niyang minamahal. Wala nang formal na ligawan. Ang pag-ibig nila ay nabuo hindi sa mga salita, kundi sa mga gawa, sa pag-aalaga ni Aman sa kanyang anak na parang tunay nitong ama, sa paraan ng pagtingin nito sa kanya na puno ng respeto at paghanga, sa pagbuo nila ng isang pamilya mula sa mga abo ng nakaraan. Isang hapon, nang malapit nang matapos ang bahay, dinala sila ni Aman sa dalampasigan. Ang araw ay papalubog at ang kulay kahel na sinag nito ay nagbibigay ng ginintuang kulay sa bagong tahanan. Mas malaki na ito ngayon. May sapat na silid para sa kanilang lahat. Mayroon itong malaking bintana na nakaharap sa dagat. Ito ay hindi na isang simbolo ng lihim, kundi isang testamento ng isang bagong simula. Nakatayo sila sa buhanginan, si Aluna,
Karga ang kanyang anak, na ngayon ay masigla at malusog na. Si Lola luwalhati, na sa wakas ay may ngiti na sa kanyang mga labi, isang ngiting payapa at walang bigat. At si Aman, na nakatayo sa tabi niya. Maganda, hindi ba? Sabi ni Aman. Tumango si Aluna, hindi maalis ang tingin sa bahay. Sobra, may kulang pa, sabi ni Aman. Lumingon si Aluna sa kanya. Nagtataka. Mula sa kanyang bulsa, kinuha ni Aman ang isang maliit na piraso ng kahoy na kinuha niya mula sa mga natirang abo ng lumang bahay. Maingat niyang inukit dito ang mga salita. Tahanan ng pag-asa. Iniabot niya ito kay Aluna. Para isabit sa pinto, sabi niya. Sa sandaling iyon, habang hawak ang piraso ng kahoy, naintindihan ni Aluna ang lahat. Ang tahanan ay hindi isang lugar. Ito ay isang pakiramdam. Isang pakiramdam ng pagiging ligtas, ng pagiging minamahal, ng pagiging buo. Hinawakan ni Aman ang kanyang kamay. Ang mga palad nito, na dati magaspang dahil sa lambat, ay tila ang pinakamalambot na bagay sa mundo. Handa ka na bang umuwi, Aluna? Tanong niya. Ang boses ay puno ng pagmamahal. Tumingin si Aluna sa kanyang anak, sa kanyang lola, at sa lalaking nagligtas sa kanila sa lahat ng paraan. Tumulo ang kanyang luha, ngunit sa pagkakataong ito ay mga luha ng purong kaligayahan. Ngumiti siya. Matagal na akong nakauwi. Sama-sama silang naglakad patungo sa kanilang bagong tahanan habang ang araw ay tuluyan ng lumubog sa karagatan. Hudyat ng pagtatapos ng isang madilim na kabanata at ang pagsisimula ng isang buhay na puno ng liwanag. At dito po nagtatapos ang kwento nila, Aluna at Aman, sa pagsibol ng pag-ibig sa dalampasigan ng mga lihim. Isang paglalakbay na nagturo sa atin na ang pamilya ay hindi palaging tungkol sa dugo, kundi tungkol sa mga taong pinipili nating makasama, magmahal, at ipaglaban. Isang kwentong nagpapatunay na kahit sa pinakamadilim na pagtataksil, mayroong pag-asang sisibol. Taos-puso po akong nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat kabanata ng kanilang buhay. Sana'y napulutan ninyo ng aral at inspirasyon ng kanilang istorya. Ano po ang masasabi ninyo sa naging katapusan ng kwento? Aling bahagi ang pinakatumatak sa inyong puso? I-comment nyo lang po sa ibaba at ating pag-usapan. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, isang pindot lang po sa like button. I-share sa inyong mga kaibigan. At kung hindi pa po kayo nakakasubaybay, pindutin na rin po ang subscribe button para hindi mahuli sa mga susunod pa nating mga kwento. Muli, ako po ang inyong lingkod, nag-iiwan ng isang paalala. Ang bawat puso ay may sariling kwento at ang bawat kwento ay may aral na naghihintay. Hanggang sa muli.